Sinalakay ng mga otoridad ang tanggapan ng online lending app sa Makati City dahil sa reklamong pang-aabuso at harassment sa kanilang customers. Bukod sa mga pananakot, inreklamo rin ang sobra-sobrang interest rates at hidden fees kaya't nahirapan ang mga customer na makapagbayad. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, tinitingnan din nila ang posibilidad na yung mga dating nag-ooperate ng POGO ang nasa likod nitong loan scamming. Umabot sa 117 ang naaresto sa operasyon. Mag-follow up po tayo kaugnay sa raid na ginawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Diyan nga po sa operasyon. Kausapin natin si Yusek Gilbert Cruz, ang Executive Director ng PAOK. Magandang gabi, Yusek Cruz. Si Patrick De Jesus po ito ng PTV. Ulat Bayan Weekend. Okay, good evening at sa mga nakikinig at nanonood ng programa natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, Yusek, ito po mga dinakip sa raid nyo sa Makati, ilan lahat sila at meron na po bang kaukulang kaso? Bali 117 po sila, no? And then we will be also filing a case doon po sa nagpapatakbo po niya ng mga foreigners po, mga Chinese po, in violation po doon sa EC po. Yung 117 automatic po, papailan po natin ang kaso. Okay, lahat ba ito, Yusek, ay mga Pilipino o mayroong foreigners? Ang mga Pilipino po yung nahuli po natin, no? At actually on the spot po nakita natin na during the raid, nandun pa po sa kanilang mga computers, sa kanilang mga makikita sa kanilang mga monitors, na sila po ay nakikipag-transact dun po sa mga kausap nila na possible na maging biktima o binibiktima po nila dito sa kanilang loan scam. Sino raw po ang nasa likod, Yusek? Mga dayuhan po ba? Mga dayuhan, meron po tayong mga listahan, but siguro by Monday po malalaman na po natin yung mga pangalan kasi ngayon di pa po natin napapailan ng kaso dahil kahapon lang po natin nahulihan. So by Monday po ipapile natin yung kaso sa kanila. Okay, yes, Yusek, ano po yung natanggap yung reklamo laban nga po rito sa lending app na ito? Or legal po ba ito? May mga nagrereklamo po na masyadong mataas ang interest dahil kagaya po nung isa nanghiram po siya ng 10,000, ang binigay na lang po sa kanya is 6,000. At almost 35% po yung tubo nila diyan sa kanilang loan scam na 'yan. At nung hindi na po siya nakakabayad after 1 week medyo hinaharas na po siya. Minumura na siya, pinadadala na siya ng mga text messages, pinadadala na ho yung mga pictures nung mga kamag-anak niya, nung mga anak niya, at tinatakot po na baka pagpapatayin nila itong mga anak nila na ito at kamag-anak. Yusek, ito po ba may nakitang koneksyon ang PAOK doon sa mga dating nagpapa-operate ng POGO? At dito po ba sila nag-i-switch ngayon sa ganitong uri nga po ng scamming or ganitong uri ng aktibidad? Titignan po natin yan kasi dito sa pagpapatakbo ng mga loan scams na ito, medyo nakatago po sila. Hindi kagaya ho ng POGO, talagang nakalutang po yung mga foreign nationals na involved po sa pagpapatakbo ng POGO. But in this case po, sa mga loan scams, nakatago po sila. Kaya ho nilang mag-direct, mag-monitor, kahit wala ho sila sa area. Pero Yusek, so far, sa initial na investigation po ng PAOK, may nakita na po ba kayong koneksyon ng mga Chinese scammers dyan po sa inyo pong sinalakay na pasilidad? Meron pong koneksyon as to the Chinese foreign nationals na involved po sa pagpapatakbo nitong loan scam na ito. But kagaya ho ng sinabi ko kanina, papile po natin yung kaso sa kanila by Monday po. Okay. Yusek, kamakailan nga lang po, may mga nahuling umano'y nag-e-espiya ng mga Chinese national. Ang PAOK po ba ay tumutulong din po sa investigation dito upang makita kung sila ay may link do sa mga nagpapa-operate din ng POGO dati? Nakikipag-ugnayan naman po sa atin ng NBI, even ang Armed Forces of the Philippines, para po doon sa mga identities, yung mga connections po nila. Tuloy-tuloy naman po yung cooperation ng mga agencies para po matuklasan kung talagang sila po talaga ay involved sa spying activities.
Pero Yusek, kamusta ang monitoring? May mga pogo pa po bang palihim na nag-ooperate dito sa ating bansa? Dahil nga noong nakaraang taon, pinag-utos ng ating Pangulo na ipatigil na itong mga operasyon ng pogo. Namin, they operate now in a smaller scale POGO operation and tuloy-tuloy naman po yung monitoring natin dyan. Okay, Yusek, yung babala nyo na lamang po sa ating mga kababayan. Well, siguro yung mga bibigyan ko na lang ng babala itong mga nagiging biktima ng loan scams, ano? Kasi tama po 'yun kung nagigipit po tayo, talagang minsan sa patalim ho tayo kumakapit, ano? But minsan no, yung nakakapitan natin imbis na tutulong ho sa atin, lalo ho magbabaon sa atin. So, maging maingat lang po tayo sa mga papasukin natin, lalo na ho kung hindi ho natin kabisado yung mga ganitong klase ng mga loan companies o yung mga loan apps na ida-download natin para makapangutang lang tayo. Okay, maraming salamat, Yusek Gilbert Cruz, ang Executive Thank you rin po. Director. Yes, Opo. ang Executive Director po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.